Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po ay ang pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga misyon. Ipanalangin natin ang lahat ng mga, lalo tigit ang mga Pilipinong misyonero na nagtutungo sa iba't ibang sulok ng mundo para magpahayag ng mabuting balita, ihatid at ipakilala si Kristo, ang ating pong kaligtasan. Kaya bukod sana po sa panalangin, isama natin at ganoon din sa suportang pinansyal para sa mga misyonero. Ngayong linggo ay ipinaalala sa atin at tawa maintindihan natin sa pamamagitan nitong ebanghelyo na hindi po magkahiwalay ang simbahan at ang pamahalaan. Nasa iisang bansa lang po tayo. Ano man ang mangyari sa paligid o dahil sa mga desisyon ng simbahan at ng gobyerno, ay kung tutuusin po, hindi naman po talaga yung simbahan at ang gobyerno, kundi ang mga taong itinatalaga dito. Malaki po ang epekto ng mga desisyon ng mga leader, mapasimbahan at mapagobyerno. Kaya wag natin masyadong i-entertain yung salita o yung mga salitang separation of church and state. Kasi kung babalikan natin ang ating karanasan na magkaroon tayo ng COVID, sino po ba ang na-COVID? Sino po ba ang na-lockdown? Lahat naman. Walang pinili ang COVID na mga taga-gobyerno lang ang i-lockdown natin. Wala rin naman sinabi mga taga-simbahan na i-lockdown natin. Kasi nang mag-declare, nang magdesisyon ang gobyerno na mag-lockdown, nakiisa ang simbahan, nag-lockdown. Kasi hindi nga hiwalay. Nasa iisang mundo, nasa iisang bansa tayo. Naintindihan po ba? Pero siyempre, meron tayong obligasyon, meron tayong responsibilidad na tumulong sa bayan. Kahit mga taong simbahan. At pinapaalala din natin na sa mga naglilingkod sa pamahalaan, huwag niyong kaligtaan ang simbahan na para bang laging sinasabing huwag kayong makialam. Kasi hindi pwedeng, hindi ganun. Kaya nga kung titingnan natin, sa Ebanghelyo, ulitin ko po, walang problema sa simbahan
walang problema sa pamahalaan. Ang problema, yung mga tao. Kapag umiral ang kanilang pampersonal na intensyon o hangarin, sila ang nagpapahiwalay sa isa't isa. Sa unang pagbasa, binanggit sa aklat ni Propeta Isaías, sa tulong ng isang hari na itinalaga ng Diyos, si Haring Siro, na tulungan ang bayang Israel. Mula doon sa mga nanakop sa kanya, mga nagpapahirap dito, sa tulong ng isang hari, pero hindi ito Hudyo. Labas ito ng Israel, pero hinirang at pinili ng Diyos para tumulong. Hindi nga naniniwala yun sa Diyos. Kasi may ibang Diyos-Diyosan yan. Pero ginamit ng Diyos para sa kanyang hangarin na iligtas ang mamamayan ng Israel. Malinaw? Sa ikalawang pagbasa, ang sabi din naman, may mga hinihirang ang Diyos. Kaya nga nagpapasalamat si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonika. Nagpapasalamat at sabi, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga itinilaga o mga hinirang para magpatuloy ng misyon. O magkatuwang ang simbahan at pamahalaan tungo sa iisang misyon. Yung mapabuti tayo, yung makaranas tayo ng kapayapaan, ng kasaganaan, at siyempre, pare-pareho, madala tayo sa langit. Ngayon, babalikan ko. Sabi dito, umalis ang mga Pariseyo at nakipagkutsabahan na sa isa't isa, nag-usap-usap papaano mahuhuli si Jesus sa kanyang sariling pananalita para masilo siya o masira siya. At ano ang usapin? Usapin ng pagbabayad ng buwis. Ayaw ng mga Hudyo. Ang mga Pariseyo ay mga Hudyo. Si Herodes at ang kanyang mga tauhan ay mga Romano. May sarili silang Diyos-Diyosan. Pero nagtulungan para saan? Sirain si Jesus. At ang usapin, pagbabayad ng buwis. Kaya sabi nila, nararapat ba o ayon ba sa kautusan? Medyo minsan tricky talaga yung mga mambabatas no? Kasi itong mga Pariseyo, may tuturing ng mga mambabatas ito Sila kasi nakakaalam sa batas o kautusan ng Diyos. So, naayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa Cesar? Itin natin. Si Cesar ang imperyo o ano bang tawag dyan? Emperador ng mga Romano. Marami itong nasakop ng mga bansa. Kaya nga empire na. So, itong emperador, magbayad ang mga tao na nasasakupan niya bilang buwis sa gobyerno. Naayon ba sa kautusan? Wala naman po kasi talagang nakasulat sa kautusan na magbayad ka kay Cesar. Kaya kung ano man na magiging sagot ni Jesus, ikasisira niya. Kapag sinabi ni Jesus, sinagot niya na hindi dapat magbayad ng buwis kay Cesar. Isipin niya, Hudyo siya Hudyo. Lalabas na nagre-rebelde siya sa imperyo ng Romano. Ayaw nga ng mga Hudyo ng ganyan kasi pahirap yan Kaya nga itinuturing nilang makasalanan ang tax collector, di ba? Ngayon naman, pag sinabi rin naman na dapat ano nga ba yung una kong sinabi? Hindi dapat magbayad, no? O dapat magbayad, magagalit ang mga Hudyo. Pag sinabi niyang hindi dapat magbayad, ituturing siyang rebelde o kalaban ng gobyerno. Kaya, okay,
Sige. Alam naman niya na paimbabaw lang itong mga lumapit at nagtanong sa kanya. Hindi talaga para malinawan, kundi naghaharap nga ng kung paano sisirain. Kaya ang sabi ni Jesus, okay, kanino bang mukha yung nasa denaryo, yung nasa pera? Kaninong mukha? Okay? Cesar. Para sa mga Hudyo, ang anumang pagsamba sa mga mukha, mapatao o mapahayop, ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga ayaw nila ng pera kasi may mukha ng tao. Kaya sabi niya, okay, kaninong mukha yan? Hindi ibigay nyo yung kay Cesar. Ibigay niyo yung sa Diyos, yung para sa Diyos. Malinaw po ba? Huwag kayong masyadong mapagpatol, no? Separation. E di mag-iba tayo ng bansa, mag-iba tayo ng mundo kung gusto nyo talaga ng separation. Kasi hindi talaga yan ang hangarin ng Diyos. Ang hangarin ng Diyos, magtulungan ang mga tao. May kanya-kanyang misyon na itinalaga ang Diyos. Misyon ng simbahan, ang kaligtasan para sa kaluluwa. Misyon ng simbahan, ipangaral, kaya nga sinasabi natin yung moral obligation. Nagsasalita tayo kapag lumalabag na sa mga kautusan ang pinaggagawa ng mga tao. Mga tao, sa gobyerno. Pag alam na nating may korupsyon, alam na nating nagnanakaw na, hindi pwedeng tumahimik ang simbahan. Hindi siya nakikialam, kundi pinaaalala niya sa mga mamamayan. Kasi ano ba kayo? Ano bang nationality ninyo? Katoliko ba? Hindi naman. Pilipino. Huwag niyo sasabihin, taga-simbahan kami, hindi kami makikialam dyan. Taga-simbahan kami. Lalo tigit, kung taga-simbahan ka, tumulong ka sa gobyerno. Kaya hinikayat ko kayo noon, tumakbo kayo, maglingkod kayo sa barangay. Bilang hamon, bilang pagtanggap sa misyon na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Mayroon, puro kayo reklamo. Pero pag pilian na ng mga dapat iboto, hindi naman kayo pumipili ng ayon sa kung paano pumipili ang Diyos. Nandiyan na yung mga mukha, no? Nandiyan na sa labas, nakabalandra na dyan. Para pag nilayan ninyo, tingnan ninyo ng mabuti at pagdasalan ng mabuti. Obligasyon ninyo yan para sa bayan. Obligasyon nyo yan. Kaya kung mapabuti ang barangay, dahil sa inyong pagpili ng tama, salamat sa Diyos. Kung hindi maging mabuti ang barangay, sabihin nyo, nasa barangay pa lang, tandaan nyo ito, May inilalagay dyan, hindi ang Diyos. Sinong naglalagay? Yung malalaking politiko. Kasi yung barangay, yan ang gagamitin. Tigiyakin mo biruin mo, ganun pa yung mga estilo ng mga, ewan ko, kung anong utak mayroon. Maglalagay ng mga tao sa barangay para pagdating ng national election, tiyakin mo, nasa barangay mo, marami akong boto. Minumonitor, diba? Ilan ang nakuha kong boto sa barangay mo? So, ibig sabihin, yung mga naglilingkod sa barangay, dapat sa barangay, sa mga kabarangay, hindi naglilingkod sa kabarangay. Naglilingkod at pinapanginoon yung mas higher. Kailan kayo matututo? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Sige, tingnan nyo lang, no? Ilang taon na bang bumoboto yan?
Na laging ganun ang ating nagiging pag-unawa. Tapos pag sinasabi, Father, separation of state and church. Pektusan ko kayo eh. Separation kayo dyan. Kaya tinan na mabuti ha. Ilatisin natin na mabuti sino talaga yung magiging tapat sa misyon. Lahat to, simbahan man, tao ng simbahan, tao ng gobyerno, yan ay pagtatalaga ng Diyos. Galing sa Diyos. Hindi dahil sa atin, hindi dahil sa akin, hindi galing sa Diyos. Amen?